na hype si Anthony Edwards, iniwan sa pansitan ng depensa ni Wemby mga idol. Ginawang bata ng alien ng depensa ni Rudy Gobert. Kaso muntik pang ma-injury ni Gobert ang kababayan niyang si Victor Wembanyama. Kabado ang buong arena. What a comeback win para sa Minnesota. Walkout pa si Wemby pagkatapos ng laro. Minnesota Timberwolves versus San Antonio Spurs. Balik starting 5 na si Wemby mga idol matapos ang ilang laro na off the bench. Well, opening quarter mainit agad ang opensa ng San Antonio. Gumawa kaagad sila ng 16-0 run sa simula pa lang mga idol. 4 na 3 ang pinakawalan nila courtesy of Harrison Barnes, Wembanyama at Champagnie. Naputol lang ang run na yan nang umatake si Edwards ng elbow jumper. Sinundan agad yan ng back-to-back basket naman ni Jaden McDaniels. Naging single digit ang lamang matapos ang 3-pointer na ito ni DiVincenzo at isa pang jumper mula kay Edwards. Pagkatapos nun mga idol, balik sagutan sa opensa ang magkabilang kupunan. Heto, Julius Randle with an N1 play. Pero mabilis ding inagaw ang momentum ni Champagnie sa isang tres. Hindi nagpaiwan si Conley, sumagot din ng isa pang tres mga idol. Heto, De'Aaron Fox, grabe ang galaw. Magandang spin plus sa jumper sa harap ni Randle. Sa kabilang dulo, napakagat si Champagnie sa fake ni McDaniels na nag-convert ng isa pang basket. Pero bago matapos ang first frame mga idol, may pahabol pang tres si Keldon Johnson kaya nagtapos ang unang quarter sa 31-24. Hawak pa rin ng Spurs ang 7-point lead. Pagpasok ng second quarter, pinasayaw agad ni Wemby ang kababayan niyang si Rudy Gobert. Isang smooth crossover into a driving layup. Nagpalitan naman ang tres na Champagnie at Highland. Pero pagkatapos nun, nagising ang Minnesota at gumawa ng mini run para idikit ang laban mga idol. Easy layup muna para kay Nasrid tapos kumamada si Anthony Edwards ng back-to-back basket plus and 1. Napasayaw pa si Ant-Man dito mga idol. Pero kagaya ng dati, mabilis naputol ang momentum. 5 sunod na puntos mula kay Keldon Johnson ang nagpalamig sa Wolves. Pero hindi nagpatalo si Edwards, sumagasa sa loob for a driving layup kontra kay Wemby. Pero bumawi si Victor Wembanyama, fadeaway jumper sa harap ni Gobert. At balik na naman ang lamang sa double digits mga idol. Hindi pa tapos, Keldon Johnson to Wembanyama, alley-oop dunk. May kasama pang foul, alien mode activated mga idol. May sagot naman ng Wolves, DiVincenzo, lob to Gobert for an easy 2. Pero sagot agad si Wemby mula top of the key jumper. Well, natapos ang first half 55-42. Hawak ng Spurs ang solid 13-point lead heading to the locker room. Entering the third frame, agad bumato si Wemby ng 3 sa harap mismo ni Rudy Gobert. Pero hindi nagpahuli ang Minnesota, back-to-back triples mula kay Donte DiVincenzo para sagutin ang pambungad ng Spurs. Sinubukan pang pasundan ni Wembanyama ng isa pang long bomb step back 3 pa nga sana pero sumablay. Buti na lang nandyan si Champagnie para sa malupit na putback dunk. At heto na naman, Wemby versus Gobert round 3 mga idol. Ginawang bata ulit ni Victor Wembanyama ang kababayan niya. Kumagat si Gobert sa pump fake at parang guard ang galaw ni Wembanyama. Smooth footwork, eleganting finger roll finish. Ibang klaseng alien mga idol. Palitan ng opensa si Anthony Edwards at Wemby. Driving layup for Ant-Man. Pero sumagot naman ang alien ng isa pang long distance triple. Lumobo na naman sa 18 points ang lamang ng Spurs. Pero ayaw magpahuli ng T-Wolves mga idol. Mabilis silang rumatrat ng 6-0 run para bawasan ang deficit. Yun nga lang, mabilis din ang sagot ng San Antonio para ibalik ang control. Pagdating sa 3-minute mark, nag-init naman si Nasrid. Back-to-back threes para bigyan ng pag-asa ang Minnesota crowd. Pero parang imposibleng lumamig ang Spurs sa labas. Lindy Waters at Keldon Johnson nagpakawala pa ng tig-isang tres. Pero good news for Minnesota, sa huling segundo ng quarter nakagawa pa sila ng 5 straight points para bawasan kahit konti ang damage. End of third frame, 85-71. Spurs hawak ang 14-point lead heading to the fourth. Fourth and final quarter, dito na nagbago ang ihip ng hangin mga idol. 7-2 run agad para sa Timberwolves. Mabilis nilang pinababa ang lamang sa single digit. At ang X-Factor ay itong si Donte DiVincenzo. Nagpakawala agad ng 3 tapos sinundan pa ng hustle play. Ay still at tinapos sa corner 3. Biglang baba sa 6-point lead ng Spurs mga idol at na-hype na ang crowd. Well, muntik namang ma-injury ni Gobert si Wemby sa play na ito mga idol. Hindi nakapagbigay ng landing space itong si Gobert. Buti at hindi na-injury ang alien. F1 ang tinawag dito. Well, hindi pa natatapos dyan ang pagwawala ng Wolves mga idol. Nagpakawala pa ng isang 3 si Anthony Edwards tapos
sumalaksak pa for a driving layup. Ramdam mo talaga na kinuha na ng Wolves sa momentum. At bumaba pa sa 2-point game ang kalamangan at heto na Julius Randle with an end one play. Tabla na ang laban mga idol. Last 2 minute tuluyang nang naagaw ng Minnesota ang kalamangan pero hindi magpapatalo ang Spurs dahil Harrison Barnes buries a 3. Balik sa Spurs ang lead. Last 33 seconds Ant-Man versus Wemby mano-mano at nako po mga idol naiwan sa pansitan ng alien. Tinapos ni Edwards sa smooth bank shot off the glass. Wolves up by 1. Spurs pa rin ang may pag-asa pa rin sana dito mga idol. Last 16 seconds left 20 putok ang pagkakataon nila mga idol. Una fade away ni Wemby sablay. Rebound nakuha ni Fox umangat para sa game winning triple. Sablay din mga idol. At sa huli what a comeback win para sa Minnesota Timberwolves from 18 points down all the way to the finish. Final score 103 to 104. Panalo ang Timberwolves.